Okay, mamaya makakasama natin ang Lord of Scents. Tama ba? Yeah. Ang pambansang pabango. Tuturuan niya tayo kung paano yumaman dahil sa negosyong pabango. Kasi meron nagsabi sa akin, madali lang daw gawin niya ang paggawa ng pabango. At makakausap natin ang sikat na si Mr. Joel Cruz sa Pilipinas kung paano siya yumaman. Magkano ba ang kanyang puhunan? Mahirap bang gawin yan? At bakit siya nagkaroon ng maraming negosyo ng pabango? Mabili bang aficionado? Tito Lou, based on experience lang. Pabango ba? Mas naglalast talaga siya than other perfumes available. Oo. Pero sige, pabatiin muna natin si Kuya Matt. Narinig. Kuya Matt, magandang gabi. Bumati ka naman. Hindi ko marinig si Kuya Matt. Sige, tayo na lang. Solohin na lang natin ang ere. Dito pa rin sa K102.3 FM at DZXL 558 live tayo sa Singapore. Tawag kayo, no? 632-8822-376 at 632-8822-378. Kung kayo nagtitipid, mag-text na lang kay Jonas Rivera 0922-819-4720. Habang inihintay natin si Mr. Joel Cruz na interview natin para sa ating usapang negosyo, ito muna yung mga balita. Hindi dinagsa ng mga kababayan natin ang opisina ng BIR. Kanina kahit nagbukas ito, ayon sa BIR, sana yung mga Pinoy sa last minute deadline at mas gusto nila ang magsiksikan sa last day ng filing ng income tax return. So in-extend ho ng BIR hanggang Monday, April 16 ang pagbabayad ng buwis dahil tumapat ng linggo, April 15. Bukod sa BIR, maaari rin namang magbayad ng buwis sa mga bangkong accredited ng BIR. So nasa line na natin si Mr. Joel Cruz para sa ating usapang negosyo. Perang pinaghirapan, dapat ingatan. Huwag waldasin kung saan-saan. Pati magnegosyo para future mo ay sigurado. Usapang pera, magnegosyo tayo. Okay, kagaya ng sinabi natin kanina, ay naimbitahan natin si Mr. Joel Cruz, ang Lord of Scents. Tama ba? Yeah, I think. Isa siya sa pinaka sikat! Siya na yata pinakasikat pagdating sa mga perfumeries. Actually, na-try ko yung pabango niya sa SM. Siyempre, ang kanyang, I'm using it actually. Ang pambansang pabango. Kasi nasabi nila, may ang pambansang bulaklak. Tayo meron ang pambansang pabango. Aficionado. Okay. Yeah. Okay, welcome to our show, Mr. Joel Cruz. Ito po si Tita Lou Medina at Jonas Rivera sa DZXL 558, gabay ng OFW International. Magandang gabi, sir. Hi, magandang gabi rin sa inyo. Sir. Sir, bati muna po kayo sa ating mga kababayan sa Singapore. Sabay po ang broadcast natin doon. Yeah, we're simultaneously aired. Okay. Wow. Oo. Magandang gabi rin sa lahat ng mga Filipino na nasa Singapore ngayon. Saka sa may Taiwan din daw. Taiwan ba yun? Taiwan online. They're listening right now. At sa Singapore naman, we're doing it live simultaneously. Sir, tanong ko na, paano kayo yumaman? Yumaman? No, nasa perfume business kasi ako. And alam niyo naman yung aficionado. Narinig ko nga nagsasabi kayo kanina na pambansang pabango. Nakakatuwa kasi na tinangkilik talaga na napakaraming Filipino dito sa atin itong ating aficionado Germany perfume. Isa siguro ang dahilan doon dahil napakahilig ng Filipino sa pabango at alam natin kung anong presyo talaga ng mga perfume sa duty free, sa mga iba pang mga kilalang mga department stores. Meron mga 3,000 pesos, 5,000 pesos. Pero ang aficionado kasi, nagawa din namin yung mga pabagong ganito, pareho ng amoy at very, very affordable yung prices. Meron tayo pinakamurang, may kulong nga tayo na 15 pesos lang you know? Talagang lahat ng people from all walks of life na pati masa talaga mabibili. But yung mga version natin ng mga signature brand, nasa 288 pesos na pinakamataas. Yeah, 85 ml. At nare-refill pa siya kapag naubos mo na yung bote mo ng pabango, balik mo lang sa amin yung empty bottle, bibigyan ka namin ng panibagong pabango at discounted price pa, hindi na siya 288. Oo, sir. 40 pesos, ganun. Tanong ko lang, dati ba kayong mayaman galing sa Buena Familia o Old Rich o yumaman lang dahil sa negosyong yan? I must say na gumanda yung
yung mama kasi mo, no? Alam mo, isipin ng tao, mayaman na mayaman talaga, no? Siguro okay lang naman yung buhay, no? Gumanda yung buhay dito sa negosyo na ito, no? At, dati naman kasi kami, ang business ng father ko, trucking, no? Mga trucks na ginagamit sa pier, ganon. Ang mother ko naman, chairs and tables for rent. Hindi naman kami old rich, but maayos din naman yung buhay, yung ganon. And napag-aral naman ako sa UST mula elementary hanggang college. At yun. Pero gumanda talaga yung aking buhay, no, at negosyo itong sa aficionado. Oh, okay. Sir, kasi mga listeners natin, mga OFWs, na gusto rin magkaroon ng negosyo at magsimula sa maliit na puhunan lang. Kayo po ba, masasabi natin, kung ang isang OFW ay ang puhunan niya ay 20,000 pesos lang, pwede na ho ba siya magsimula sa ganyang klaseng negosyo? Oo, no. Meron kaming dealership na tinatawag na yan ang mga prices like 20,000 pesos. Alam ko meron pa nga tayong 5,000 pesos under Joel Cruz Signatures. Ganong kaliit na puhunan. At alam ko naman din yung mga OFW na kaya nga sila nasa ibang bansa dahil nagtatrabaho, tapos pinapadala rito yung pera. Yung mga naiiwan naman dito, siguro gawin din natin silang productive. Hindi lang basta na tatanggapin nila yung pera, yung ganon. At least maging productive na din yung mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas. Meron kami in-offer na dealership like 20,000 pesos. Andun, bibigyan na namin sa kanila yung mga produkto ng aficionado, perfume, pati mga Joel Cruz Signatures, personal care products. And doon, kahit wala silang pwesto, pwede nila may benta yun. Kasi sa schools, sa mga offices, sa kapitbahay, sa church, or sa anumang asosasyon meron sila. And marami ka din dealers nationwide. At some of them nag-start as a dealer, pero ngayon naging franchisee na sila. Mas maganda na kita rin ng franchisee. May development. Yes, may development. So, umpisa sa ganitong puhunan ng 20,000, but meron isang after 1 year, meron isang franchise store sa isang mall. Ganon. Magkano po ang franchise? Magkano, hindi ko narinig. May 20. Ang franchise naman, ang full package sa aficionado ay nasa, on the average is 465,000 pesos. All in na po yun. All in na yun. No? Meron din tayong 288,000 pesos. No? Yan, nandiyan na yung product na worth 100,000 pesos. Andiyan na yung kiosk o yung cart niya, yung modules niya. Andun na rin yung mga uniforms ng sales personnel. Iti-training na natin kung sino man yung tatao sa kanila doon. No? Pati yung mga franchisee, iti-training na rin namin yun. And that franchise is good for 3 years. Tapos, ang maganda kasi sa franchisee, talagang halos sabihin ko na siguro 100% no, kumikita talaga lahat dahil wala naman akong isang franchisee o isang tindahan ng franchise na hindi kumikita, lahat naman sila kumikita. At hindi naman kasi napapanis, no? Kagaya ng ibang pagkain. At sa dami ng mga TV interviews nyo, talagang hindi malalaos ang aficionado. Di ba? Lagi ko nakakita sa TV. At lahat, mukhang halos buong stretch po ng EDSA. Oo nga. Pinopromote ang aficionado. May Charis, may Gary V. Paano yun? Yeah. Sir, sabi nila kapag kayo pag may mga celebrity endorsers kayo, mahal o mahal ang produkto nyo kasi nandiyan yung mga talent fee nila na napakamahal. Kaya nakakatulong ba yun o nakatulong sa sales yung pag-endorse sa mga celebrity o baka naging mahal ang presyo? Well, sa aking kape namin, halos hindi naglayo yung presyo ng mga celebrity perfumes. Kung sabi ko kanina, yung 288, that's the celebrity perfume na. Ang aming pinakamahal na EDT, yung eau de toilette na perfume na kasing sukat din nila, parang ang kanilang size, nasa 250 pesos. Ganon. So in a way, hindi naman ganun kalaki yung tinaas nila. At the same time, nakakatulong din talaga itong mga celebrity endorsers kasi sinasabi namin sa kanila na let's say si Charis, pinili niya yung perfume na ito, no? Dahil niya pinili, dahil gusto niya yung amoy, so pinapagamit namin talaga sa kanya religiously, kumbaga everyday. Correct. So nakaamoy sila, no, nababanguhan sa kanila, kila Gary, kila John Lloyd, tapos pag naamoy na yon, siyempre yun ang ginagamit ng mga celebrities na to, kaya
tayong mga, yung mga, say, the followers, yung mga fans, yan, tinatangkilik nila yan. Parang amoy John Lloyd ka rin, amoy Charis ka rin, amoy Gary, amoy Erich Gonzalez ka rin. Kahit ano pang profession mo sa buhay, kaamoy mo ang mga artista. Actually, at Tito Bo, maganda rin yung talagang ginagawa ng aficionado in support to dun sa mga franchisees nila. Kasi at least, mararamdaman mo na mayroong suporta yung franchisor na makapag-promote ng product. And yung sinabi niya kanina na wala pang naluging aficionado, marami magiging interesado niyan. Siyempre, ayaw ng mga magbibili ng franchise na malugi. Correct. Anong suporta po ang binibigay nyo? Well, ang isang package kasi ng franchise, no, ay nasa 3 years. Tapos, nagkakaroon din kami ng assurance na in 1.5 years, nababawi nila yung kanilang puhunan. Okay. No? Kasi ganoon namin kinukompute yung isang presyo ng isang tindahan. Yung ibang tindahan kasi, yung mga company-owned stores, binibenta din namin yon. So, may track records na kami kung magkano ang sales nila everyday in a year. No? Kaya, in a way, alam na rin namin kung mababawi na nila yung presyo na yon in 1.5 years. So, kaya minsan sa galing din ng mga franchisee, no, minsan tumatao sila, nagbenta rin sila, mas lalong napapalakas yung benta. Minsan meron kami mga 6 months na bawi nila, 10 months na bawi nila yung puhunan nila. Yun ang kagandahan sa aficionado. At sabi ko kanina, nag-refill, pupunta yung mga customers, babalik lang yung empty bottles dahil bibili sila ulit. Kaya saan man sila mapalapit na tindahan lang, no, meron ka ng sales ka agad kasi may magpaparefill na sa'yo eh. Yun. Okay. So, support naman din, support din namin like itong mga celebrity endorsers na pinapromote sila. Kita yung sabi mo kanina yung the whole stretch of EDSA, yung ganyan, yung TV interview. Well, kailangan talagang hindi kami mawala din sa yung marketing support namin sa kanila, lagi nandyan parate. Yan, kagaya niya rin, salamat dito sa tulong ito because itong ganitong bagay, malaking tulong to dahil nakakapag promote ako, na di-discuss ko yung negosyo, di ba? Malaking tulong ang ginagawa niyo rin